Ana Jane, come in. Si dating Senator Antonio Trillanes na kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, nahayaan po daw yung International Criminal Court na imbestigahan ng umano'y extrajudicial killing under your administration kung talagang nagkaroon po ba daw ng crime against humanity. Ano pong masasabi niyo dito po at Mayor? Alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo eh. Yung tao na walang prinsipyo, palutang-lutang lang, at yung tao may prinsipyo. Trillanes, makinig ka. Sabi ni PRD, dalawang klase lang daw ang tao sa mundo. Isang walang prinsipyo, saka isang may prinsipyo. Asan ka doon? Ikaw, wala kang prinsipyo. Ayun lang. Sabi ni PRD, wala ka daw prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausa pinapasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Pag wala kang prinsipyo, ka sa tao. In the eyes of the public, you're That's true. Nothing but yung na-miss out yung word SHIT. You are just a SHIT. Eh, sabi ko nga sa inyo, di ba? Mga dilawang tae. Yung sinasabi ni PRRD. Harapin mo ako. Tuhan mo ako sa Davao. Basta natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Takot naman yan. Hindi yan punta sa Davao, ano ka ba? Nang ano nga yan nang tawag dyan. Nang kubkub nga yan dyan sa Manila Hotel. Kinubkub yung Manila Hotel, saglit lang sumuko na. Sabi nga ni PRD po siya, ninakaw pa daw yung mga kutsara. Napataas ang ng ating gabi, Mayor. Mayor, alam po namin na ilang beses nyo na pong ipaniliwanag ang kahalagahan po ng confidential funds. Pero itong mga makakaliwang grupo sa Kamara ay pilit pa rin pong naghahanap ng butas o ng mali. Especially kamakailan lang, Mayor, noong October 14 to be exact, inihain po ng mga grupong ito, kabilang na dyan yung Kabataan, ACT Teachers, and Gabriela, itong House Resolution 1361 kung saan pinaimbestigahan po nila, Mayor, sa House Committees on Good Government and Public Accountability, on Public Accounts, and on Local Government ang 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Mayor, ano po ang masasabi ninyo dito sa hakbang na ginawa ng makakaliwang grupo dito po sa Kamara? Alam mo, kasali yan sa bilihan eh. Sila. Yung pag-surrender nila, yung kasama nila, kasali yan. Kasali yan sa mga 200 o 200 million na dinadaldal ninyo. So I wanted Davao to be peaceful. Para yung next generation, maganda ng buhay nila, maagaan. Wala nang gulo. Yes, Mayor. Sino ang nagbigay sa mga nasugatan mga sundalo? Ang binibigay, kahoy. Panahon ko na lahat, prosthetics. Yung makalakad na, makaakyat na, makatakbo na. Magtanong ka ng mga sundalo. Magtanong ka na isang sundalo. Huwag ka nang umabot ng general. Ako lang ang nagsabi sa panahon ko, yung kamay mo makagalaw ka pa at makabaril ka pa at makatakbo ka. Ilang sundalo namatay? Ilang pamilya na walaan ng tatay? Bilangin nga ninyo.
Maraming salamat. We have to, I'm sorry, but we have to move on to Mayor. topic of We are so yun ni Pastor, Presidente na against any member of the House of the institution itself. May we have your response to this, Mayor? I cannot destroy the institution, but I can destroy the persons running the institution. Ang tandaan mo, it is not really destroying. You cannot destroy Congress. Hindi naman lahat dyan bata ni Romualdez. I'm sure yung mga taga-Davao na congressman, hindi, bata ni Romualdez yan, pero pa-Romualdez lang. Kasi yung ang hanap buhay nila nandyan sa speaker. Pero ikaw, speaker, secretary, wag kita makita na kumuton ko na yung baba. You translate my... Anong ibig sabihin nun sa mga Bisaya? Anong ibig sabihin nun nung sinabi ni PRRD sa mga hindi nakakaintindi? Kasi dito sa sinabi nga kasi na parang sinisira daw niya yung institution. Balik natin yan yung sinabi doon. Ano yun? Ayan. Well, it's not just offended and threatened because he threatened a member of the House. And then it seems that if the House and other agencies are not audited, he will call on businessman military. So this appears to be a people power. So yan ang sinasabi niya so parang nagtithreaten daw ng people power. Actually, ang sinabi naman ni PRRD is, I will call on everyone, mag-iingay tayo hanggat hindi natin nakukuha yung audit na hinihingi natin. I will ask the police and the military kasi they are sacrificing their lives para lang sa konstitusyon at para sa Pilipinas. And may karapatan sila, more than me, na mag-demand ng audit. Actually, Congressman Velasco, yun lang naman ang hinihingi ng ating presidente. Audit. Audit lang naman. Bakit? Natitreaten kayo sa audit? Sa dami ng sinabi ni PRRD, yung mga yan, people power, yung mga threat niya, yung pinag-aabalahan nyo. Sa dami ng sinabi niya, paulit-ulit, audit. Maglabasan tayo, transparency. Yun, hindi nyo masagot yun. Hindi kayo kumagat dun sa kanyang hamon ng transparency. Ayan na, bubuksan na nila yung kanilang libro. Ang tanong, bubuksan nyo ba yung libro nyo? Irrelevant po yung inyong mga sinasabi dyan Wala nang connect doon sa talagang essence nung mga pinagsasabi ni PRRD dyan. Hinahamon po niya ang Congress na ipakita nyo na malinis kayo. Hindi po niya kayo hinamon na maging mga madadrama kayo. Ayan so ganun pala ibig sabihin nun. Lamutakin ang bibig. Kurutin ang bunganga. Hindi ba? So, sabi ko nga sa inyo ang isang Duterte pag nagsalita, buong Pilipinas nayayanig. Ngayon, nasa-threaten ang House of Representatives na feeling nila, the President is waging a war against them. Hindi po. Ang sinasabi lang ng Presidente, loud and clear, mahilig kayong magbatikos, binabatikos ninyo yung anak ko, binababoy ninyo yung anak ko, di magbaboyan tayo. Gusto nyo makita yung expenditures ng anak ko, expenditures ko, di sige, ilalabas namin. Ang tanong, ilalabas nyo ba yung sa inyo? Ganun lang naman yun inuuna nyo pa yung magdrama-drama, inuuna nyo pa yung magdima-demanda. Kung talagang malilinis kayo dyan, ilabas nyo. Yun lang po.